Duterte's OVP, ha? Oh, ito ha. Duterte's OVP says 125 million pesos confidential fund given out in cash in 19 days. Matindi. Oo, matindi, di ba? Oh, eto whether 11 or 19 days, the Sara Duterte-led OVP again resorts to generalizations on how the confidential funds were used. Oh, an opposition lawmaker cornered the Sara Duterte-led office of the Vice President into confirming that 125 million pesos received by her office in 2022 was disbursed via cash, but it insisted the confidential fund was exhausted in 19 days, not 11 days. Oh, sa nagpapalusot po, no? So dito po, sinasabi niya, hindi 11 days yun, 19 days. Di ba? Was the 125 million cash disbursement? House Assistant Minority Leader Arlene Brosas of Gabriela asked the OVP during House plenary deliberations on its proposed 2024 budget on Wednesday, September 27. That is correct. Ayan was the one. Yan. That is correct. Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora, speaking on behalf of OVP as its budget sponsor, replied. Brosas was taken aback by the disclosure, unable to imagine how over 100 million pesos was spent in less than 3 weeks. Di ba? So, though, sabi dito, though the satellite office, the OVP aims to bring its program to other areas with a vision to target the poverty reduction, threats to peace and order, and achieve sustainable development. In support of its goal, surveillance activities will be undertaken to assess security threats and ensure successful implementation, she added. Hindi, sandali. Mali pala yung Okay, sandali lang. Nasobrahan ako sa basa. Did you hire vehicles, rent safe houses? How many informers and intelligence officers did you have? Brosas asked. Duterte's office always resorted to generalizations on how the funds were used, reading a 2015 government circular that listed the ways confidential funds can be utilized. The proposed confidential expenses will be used for the safe implementation of the programs and activities of the OVP, which are being delivered through its central office and newly established satellite offices, Zamora said, repeating the same script 2 more times during the nearly 2-hour debates. Matindi, di ba? So may tagapagtanggol. Siguro may di ba? Ako itong Representative Maricar Zamora na to, siyempre, di ba? Conspiracy theory, mga kaibigan. Malamang to, may di ba? May tuhog to, my friend. Siyempre, hindi mo pagtatanggol ng ganun-ganun lang yan. May tuhog to. Di ba? Double blade ba? Tuhog sa kabila, tuhog sa kanan, di ba? Though the satellite offices, the OVP aims to bring its programs to other areas with a vision target poverty reduction, threats to peace, nabasa na natin. OVP disputes COA findings. The Commission on Audit shocked the public when it said Monday, September 25, that the OVP exhausted its 125 million pesos confidential fund within a shorter period of time than what was initially reported. But Duterte's office disputed that. It is unclear which agencies would lose confidential intelligence fund. During the interpellation of the COA, it said, the OVP spent 125 million pesos in confidential funds within 11 days. Do you confirm that? House Deputy Minority Leader Franz Castro of ACT Teachers asked the OVP. It is inaccurate. The basis of the report of COA for utilization of the fund starts from December 20 to 31 and that is 11 days. However, the implementation of the program started on the day the special allotment release order was on December 13, immediately after the release of SARO. The implementation has already started, but the actual payment based on the COA report only stated on December 20. Zamora replying, ito yung spokesperson ni Duterte. Zamora added that the OVP has not received the audit observation memorandum from COA, contrary to the state auditing agency's claim that it has issued the AOM to the OVP.
Matindi 'to mga kaibigan, yung, memorandum na ito. Ika nga, ano 'to, my friend, mahalaga 'to kasi dito natin ano, dito natin malalaman kung itong mga tao sa gobyerno ay saan dinadala ang pera. Ito ba ay binubulsa nila talaga o ito ba ay ginagamit ng tama? Kaya dapat lang, ha, eh sumagot, ika nga, talagang kahit sinong opisyal ng gobyerno, dapat i-address ito ng tama. Katulad ni Leni Robredo noon, ginaganito din si Leni Robredo noon. Pero pinapakita ni Leni Robredo, di ba, yung audit observation memorandum na yan, napakahalaga niyan. Kaya si Leni, di ba, nung pag lumalabas ng ganyan, flag, maraming abogadong hinire, di ba? Yung mga propagandista doon sa kabila, talagang kaagad, di ba? Oh, yung mga propagandista sa kabila, sisiraan agad si Leni. Di ba? Pero sinasagot ni Leni Robredo yon, my friend. Sagot agad yon. Pero dito iba. Ito tagasagot niya, ibang klase, di ba? Hindi si Sara ang sumasagot kongresista. Di ba? Yung issue pa dito, yung pangangailangan doon ng confidential fund, kini-question yan. Kasi nga, anong yan, 11 days, ibibigay mo lahat ng 125 million? Grabe, sinong terorista ba ang tinatrabaho ni Sara Duterte? Patay na si Joma Sison hours before the deliberations on the OVP's budget began, congressional leaders committed to reallocate the confidential and intelligence funds to agencies fighting for fishermen's rights amid rising tensions in the West Philippine Sea. Eto na yun sinasabi ko sa inyo na reallocate ito. Kabataan Representative Raul Manuel asserted the OVP's request for confidential funds was not in line with the House intent to give the funds to agencies with intelligence and surveillance capabilities. For the record, confidential fund is not only used for the West Philippine Sea. It is used for monitoring and surveillance for whatever programs of the Office of the Vice President. Pinagtanggol ulit ni Zamora. The OVP is still insisting that they be given confidential funds. Will you have the libreng sakay, free transport to the West Philippine Sea or contested island? Manuel asked sarcastically. Libreng sakay is one of the social services project of the OVP, which Zamora insisted is not where confidential funds go. The Makabayan Bloc insisted that these are among the redundant projects of the OVP since there are executive agencies that should take the lead on the matter. The OVP works closely with the several agencies of the Executive Department. The OVP has memorandum of agreement with the Department of Transportation for the Libreng Sakay program. For 2024, the OVP wants 500 million in confidential funds, similar to what it received for the current fiscal year. So parang 1 billion ang hinihingi nito, mga kaibigan. 500 million ang hinihingi ni Sara Duterte, mga kaibigan. Duterte is in hot water for issues on transparency regarding her secret funds, particularly in 2022. Her office was not supposed to have funds in the first place, since she's only continued using the budget of her predecessor, Leni Robredo, whose office did not request confidential funds in 2022. It was later established she sought confidential funds from the Department of Budget and Management, and the request was approved by the Office of the President. Critics have flagged the release of funds as unconstitutional since the power to appropriate lies in Congress, although her defenders have come up with various justifications on her behalf. Yan kita nyo? Mga kaibigan, ito po yung sinasabi natin. Sobrang mahal ng bilihin, di ba? Napakataas po ng presyo ng bilihin, mga kaibigan. Di ba? And meron po tayong mga price cap ng rice, na may rice ceiling po yung may rice price ceiling po yung ating bigas, mga kaibigan, di ba? Yung presyo po ng bigas natin, may ceiling yan. Kung ibili na lang natin tong 125 million na to, mga kaibigan, ng bigas. Tapos, mga kaibigan, ibenta natin ng mas mura. Di ba? Itong mga hoarders na ito, mapipilitan sila to compete with the government. Kasi nga, mura ang bigay Pag kinuha natin sa Thailand, ito yung presyo.
Kasi hindi natin mabigyan yung ating mga magsasaka eh. May shortage nga eh, may nag-hoard. Ibig sabihin, kung may bumibili ng direkta sa ating magsasaka dito, tinatago nila. So para ngayon bumaha ng bigas, okay, 125 million, ibili natin ng bigas sa Thailand. Di ba? Ibigay natin, halimbawa, sasabihin niya, hindi lang sa Kadiwa ito, ibibigay natin ito lahat, i-distribute natin dito, sa mga key cities, sa mga depressed areas. Diba na nangangailangan ng mga libreng, ng mga murang bigas. Diba? So yung price ceiling na to mga kaibigan, hindi makakaapekto. Hindi maapektuhan yung mga lokal na mga negosyante, sa kanila negosyo. In fact, mga kaibigan, mapipilitan ngayong i-release nitong mga hoarders yung kanilang mga tinatagong bigas. Bakit mabubulok yun eh? 'Di ba? Kasi meron tayong kompetensya mula sa gobyerno. Gobyerno mismo ang magsusupply. Instead, sige, kung ako, pababayaan ko. Sige, magpataasan kayo ng presyo dyan. Ngayon, wala akong pakialam kasi una, mamili kayo, ipa-price cap ko o magbibigay ako ng bigas. Ito ang solusyon ko. 'Di ba? Kasi kung ipa-price cap ko, magrereklamo kayo. Actually, mga kaibigan, side racket nga ito eh. Kapag sinabi nating bibigyan mo ng ayuda yung mga naapektuhang mga negosyante, halimbawa, yung mga rice retailer, bibigyan mo ng ayuda, hindi mo naman mabibigyan lahat yan saan man sulok ng Pilipinas. Lahat yan, hindi yan mabibigyan. So, technically, mga kaibigan, pwede nila sabihin, nakapag-release kami ng 1 billion o 120 million dyan. Pinamigay namin, pero ang totoo pala nun, hindi nila nabigyan. So, may kickback na naman sila. Ngayon, anong gagawin ko? Kung ako honest sa presidente, papakita ko, sige, ito yung production natin, deliver natin ng 125 million na bigas, i-distribute natin ito. Di ba? May kadiwa. So ngayon, ikadiwa mo kung ayaw mo ipamigay dun sa mga local, di ba? Marami ka ngayon supply. So ngayon, anong gagawin mo? I-less mo lang, idagdag mo lang ng konti yung expenses doon sa transport para hindi mawala yung budget na yan. Kung ako paggagamitin ng confidential fund. Di ba ang laki? Every time na may kadiwa ka, dadami yan. Tinuturuan ko pa nga si Marcos kung ano gagawin niya eh. Alam nyo, kung totoo talaga yung kadiwa na yan, nagmamalasakit kayo sa taong bayan, alam mo, Bongbong Marcos, kung totoo nagmamalasakit ka sa bayan, hindi mo dapat binigyan ng confidential fund itong si Sara. Bakit mo bibigyan yan? Di ba? Ikaw ang presidente. Ikaw ang may hawak ng sakop ng intelligence community ng AFP. Bakit ka magbibigay sa vice president? Takot ka ba dyan? Baka ma-impeach ka? So instead, kung ako, mga kaibigan, 500 million, suppose budget hinihingi. 500 million mga kaibigan was enough fund for my kadiwa. Project mo yan, Bongbong Marcos. Babango pangalan mo. Di ba? Instead of giving it away to Sara Duterte ng 500 million intelligence fund, kung ako ikaw, yung 500 million na yon, gagawin ko, mag-i-import ako ng bigas. Iko-compete ko yung mga hoarder para lahat ng bigas lumabas. Kasi nga, hindi naman ako presidente. Una, hindi naman ako mayaman, di ba? At saka hindi naman ako magnanakaw. Di ba? Ito mga kaibigan, hindi mo kailangan pumunta ka ng Harvard University, Ateneo, UP. Hindi mo kailangan na maging graduate ka doon para intindihin mo yung 1+1 na to. Di ba? Bongbong Marcos, kung talagang nakikinig ka, kung makakarating sa'yo to, napakasimple, Intel Fund, problema natin bigas. Bakit Sino ba nagpapasabog ngayon? So ngayon, basic yan. Halimbawa, hindi pinagbigyan ito, sasabihin hindi pinagbigyan, baka may sumabog na naman sa mga darating na mga linggo o buwan. Kasi hindi pinagbigyan baka mamaya. Kasi nga hindi na kasi hawak ni BP yung ganito yung confidential fund, hindi na tuloy natiktikan yung nagpasabog. Kung ako sa iyo, Bongbong Marcos, that 500 million budget for Intel Fund nitong si Sara Duterte, ako magano nun. Eto, ipopondo ko to sa kadiwa. 500 million. Paikot-ikutin natin yan.
hanggang we were able to compete with to stabilize the price ng mga bigas sa merkado. Or pwedeng kunin sa akin ito ng mga retailer ng mas mura. Kasi yung mga middleman nila may tubo. Sa akin hindi, ibalik nyo lang yung kapital. Kayong mga retailer, babagsakan namin kayo. Sino yung mga major market? Sino yung mga major may kikilalanin tayo. Sa Pasig, dito lang kayo muna makakabili. Ibabagsak ko dyan, ang presyo ng bigas, 40 lang. Di ba? Hanggang 40 lang. You can even make it 30 pesos Bongbong Marcos If you do the math, kung kukuha ka direkta, being the government, mga kaibigan, mas malaki yung matitipid mo. So kung kukunin mo yan, magkano ngayon ang bilihan ng bigas dyan sa Thailand? Di ba? O sa Vietnam, na napakalaking rice exporter. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, pwede mong makuha, mga kaibigan, yung bigas na pwede mong ma-distribute dito sa Pilipinas for only 30 to 35 pesos. I-google nyo, magkano bigas ngayon dyan, mga kaibigan, sa merkado, sa Vietnam, sa Thailand, ba? Even Indonesia. Pagdating dito sa Pilipinas, pwede mong ipamigay ng 30 to 35 pesos ang per kilo ng bigas. Diba? Isipin mo yon. Kung may 500 million ako, yun ang gagawin ko, Bongbong Marcos. Why would I believe that? Alam mo Bongbong Marcos, pagka kinunsinti mo itong si Sara Duterte, image niya lang ang gaganda. Ikaw ngayon, mapapasama ka kasi ikaw ang bumukhang takot kay Sara Duterte. Di ba? Bigay ka ng bigay kay Sara kasi hindi siya ma-aprobando. Walang power itong si Bongbong Marcos kasi number 1, mga kaibigan. You have to justify. Being given a cabinet post, kung bibigyan kita ng 500 million, it should be given to your respective cabinet office. Gaya ng Department of Education. Diba? So bakit mo ihahalo na mapupunta yan sa opisina lang ng Office of the Vice President? Kasi nga, mga kaibigan, pag sinabi ni Bongbong Marcos na ni Sara na, ito para sa DepEd to, questioning niya ng mga taga-DepEd, ng mga teachers, ng mga eskwelahan. Ang dami ngayong mga walang silya. Kulang tayo sa classroom. Walang pondo ang DepEd, mga kaibigan. Pero nakakapagtaka yung Vice President na may hawak nung mismong opisina na yun, gustong magkaroon siya ng Intel Fund. Grabe, di ba? Alam nyo, sabi nung nanay nitong si Sara Duterte, wag mong isipin na anak ka lang ni Rodrigo, anak din kita. Sinabi nung nanay nito. Wag mong pangatawanan na anak ka lang ni Rodrigo. Anak din kita, sabi ni Elizabeth Zimmerman. Di ba? Anak din kita. Meron kang dugo ng Zimmerman. Dapat, di ba? Kung ganyan ka brutal tatay mo, huwag mo namang pangatawanan. So ngayon, bottom line, kikita ito, siguro, may plano talagang, di ba? Siyempre, hindi niya rin alam kung anong mangyayari sa susunod. Kasi, baka tablahin din ito ng mga Marcos talaga Nagtatablahan to. Diba? Sinasabi natin, magtatablahan to. Diba? Kaya, mahirap, mga kaibigan. Itong ganitong klaseng sistema, kung hindi ito kikibo ang taong bayan, mga kaibigan, at hindi magagalit, itong mga Pilipino, mga kaawa-awang Pilipino, tayo magugutom, sila busog na busog. Kaya mas mabuti na mag-ingay ang mga katulad nating ordinaryong tao. 'Di ba? Kung hindi tayo mag-iingay, hindi tayo makikialam dito, aabuso tong mga to. Kapag umabuso tong mga to, balang araw, anong gagawin natin? Huli na. Wala na So ako, I'm very happy na nakapagsalita ako. I have free will. I have freedom. Diba? Na-exercise ko
yung aking free will, yung aking freedom, na ipaabot sa mga ganitong klasing tao at sa kanilang mga taga-suporta na hindi ako bobo, di ba? Na hindi ako bulag. Kasi mga kaibigan, kung hindi natin ipapaalam sa kanila na hindi lahat ng Pilipino mangmang. Di ba? Ginusto ko rin namang yumaman, mga kaibigan. Ginugusto ko rin namang yumaman. Pero hindi sa ganitong pamamaraan. Di ba? Yun yung point. Ginugusto ko rin yumaman. Pero hindi sa ganyang klaseng paraan. Iiwanan mo yan eh. Sa anak mo, sa apo mo, lalamunin nila yan. Di ba? Kasi saan mapupunta to? Questionable nga eh. Kaya itong mga politiko, saan pupunta yan? Lalamunin ng anak at apo nila yan. Pag nilamon ng anak at apo nila yan, mga kaibigan, ay pinapakain mo ng nakaw yun. Di ba? Pangit, di ba? Oh. Kaya lahat tayo gustong yumaman, lahat ng Pilipino gustong umasenso. Ani mo yan, pag namatay ka, kakainin ka ng uod, walang mangyari sa'yo. Pag kinain ka ng uod, ano ka? Espesyal ka ba sa uod? Di ba? Pagdating ng araw, magiging abo ka? Ano ka? Espesyal ka ba sa apoy ng sa oven? Grabe to, mga kaibigan, grabe. Hindi naawa. Sa kabila po ng mga walang humpay na pambabastos sa atin ng China, hirap-hirap ng buhay, ang 1,000 piso, mga kaibigan, dati-rate, ang 1,000 piso napapaabot natin ng 1 week. Di po ba? 1 linggo nauubos ang 1,000 piso. Pero ngayon, mga kaibigan, bumili ka ng 1,000 sa isang araw. Magkano na lang matitira? Mga kaibigan, bilangin nyo sa sarili nyo yan. Pakakainin mo, bibigyan mo ng baon yung anak mo. Diba? Kayo mga may anak. Right? Nag-uupa rin kayo, limbawa. Diba? Lahat yun. 1,000 nga pagkasya mo, kailangan mong kumita ng 30,000 isang buwan para ma-maintain mo yung mga sinusuportahan mo. Sa 30,000 na yun, sa isang buwan, kulang pa rin. Di ba? Kulang pa rin. Yung 30,000 mo, kulang, di ba? Kulang na kulang. Dati, sumasapat-sapat lang. Pero ngayon, wala na. Yung 30,000 mo, parang value niya na lang, wala na, 12 days na lang. Hindi nga. Para mamuhay ka ng maayos, ng normal dito sa Pilipinas, kailangan mong kumita, mga kaibigan, para makapamuhay ka ng maayos, kailangan mong kumita ng 100,000 para maging maayos ang pamumuhay mo. Para magkaroon ka ng maayos na pamumuhay, ma-maintain mo, dapat 100,000 ang kita mo isang buwan. Pero kung kita mo 30-30 lang, naku, swerte kayo kung makakita ka ng 30 dito sa minimum. Yung mga minimum wage earner, swerte nyo pag may 30 mil kayo makita dito. Diba? Wala, mga kaibigan. Kaya bottom line, bakit tayo naghihirap? Kasi nga, may mga ganitong klaseng politiko na kung gumastos ng kaban ng bayan, imbis na inilalaan ang proyekto para sa ikauunlad, ikagagaan na pamumuhay natin. Diba? Ganito ang nangyayari. Gagastusin in 19 days, 125 million pesos. Grabe. Kayo, ano masasabi nyo? Okay lang ba sa inyo to? Na ganitong klase yung mga kandidato na mga mamamahala ng kaban ng bayan? Comment down below kung ano man ang opinion ninyo. Diba? And thank you for sharing, liking this video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para maging updated ka pa sa mga uri ng talakayan.